Nilalaro ko ang buhok ko habang nakaupo sa sofa at nakaharap sa TV. Meteor Garden ang palabas, yung bahaging hinahabol ni Dao Mingsi ang bus na sinasakyan ni Shansai. Nakapako rin sa TV ang mga mata ng mga kasama ko sa bahay na iyon. Subalit, iba ang laman ng utak ko. Iniisip ko ang balita na ibinalandra sa balita kani-kanina lang. Isang nagngangalang Feliciano Villanueva, holdupper, nanggahasa at nakapatay. Iilan na rin ang biktima. Ilang oras lang nakakaraan ay may napatay na naman ito. Nakaalitan niyang tricycle driver. Kaso, nakatakas siya at hindi mahanap ng mga pulis. Sa probinsya ng Rizal nangyari ang huli niyang pagpatay. Tapos nasa Laguna ako ng mga panahon na yon. Pero kaya ko naman yung takbuhin. Nagugutom na kasi ako. Tumayo ako na magsimula ang patalastas. Napatingin sa akin ang dalawang batang magkapatid na sina Peter at Leia. Ang nauna ay grade 5, habang grade 3 naman ang kalawa. Pareho ko silang mga estudyante sa, kunyari, trabaho ko bilang tutor. Bagong pinagkakaabalahan ko pang iwas bagot. Shirley, aalis ka na. Tawag ng matandang si Lola Gloria sa bagong peking pangalan ko. Lola siya ng dalawang bata. Siya rin ang kasera ng inuupahan kong kwarto. Sandali niyang pinahiran ng panyo ang suot na antipara habang nakatingin sa akin. Tumango ako. Sabi ko ay may pupuntahan lang akong kaibigan. Dagdag naman ng matanda. Magbihis ka muna bago ka umalis. Ang liksi at ang nipis niyang shorts mo Mamaya niya, mapano ka pa sa labas. Napakaganda mo pa namang bata ka. Tapos marami mga siraulaw na kalat na yon. Napangiti ako at tumango ulit. Ramdam ko ring medyo uminit ang pisngi ko. Paano kasi? Ang nakikita niyang itsura ko ay ang totoong hugis ng mukha ko. Itsura ko bago pa ako maging vampira. Ginamit ko sa tulong ng sabulag ni Tio Diego. Natuwa lang din ako sa malasakit sa akin ng pamilyang iyon. Napakabuti nila sa akin. Ang mga bata, ang kanilang lola at ang kanilang nanay na bisor sa isang grocery. Ang kanilang tatay ay sa ibang bansa nagtatrabaho. Huwag niyo po akong alalahanin masyado, Lola. Ayos lang po ako. Ngiti ko sa kanya habang kinakamot ang bato ko. Tugon naman niya. Mas mabuti pa rin yung nag-iingat. Tandaan mong may misteryosong mga pagkamatay na yon. Karamihan mga bilanggo ang mga biktima. Pero hindi mo alam, nakabigla ka na lang madali. Kimi akong ngumiti nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi na ako nagsalita. Alam ko naman kasing tinutukoy niya ang mga pagpatay na ginagawa ko. Kaya naman, di na ako nagsalita ulit at nagpaalam na lang sa maglola. Lumabas ako sa kanilang sala, tsaka umakyat sa hagdang nasa gilid ng kanilang bahay. Papunta iyon sa kwarto na inuupahan ko. Maliit lang iyon, pero kasya na sa akin. Ako lang naman sakto na para mapahingahan kapag walang ginagawa. Nagbihis nga ako ng jogging pants, nagsuot na rin ng jacket. Napapangisi kasi hindi ko alam kung bakit ko sinusunod si Lola Gloria. Bumaba ako ulit sa hagdan, sumilip sa kanilang bintana, kumaway, tsaka lumabas na ng gate. Nakasalubong ko ang nanay ng mga bata, si Joyce. Ngumiti siya sa akin. Sandali kami nagkamustahan, tapos nagpaalam na ako. Nagsimula ako maglaway. Natatakam na ako sa damdamin ng tao. Tumakbo ako. Nung una ay mahina lang, pero nung mapalayo na sa mga tao, ay itinodo ko na ang bilis ko. Binaybay ko ang lungsod na iyon ng lalawigan ng Laguna, kung saan ako pansamantalang naninirahan. Pansamantala, ngunit di ko alam kung hanggang kailan. Lumabas ako ng Laguna at dumiretso sa Rizal. Doon na yun banda sa teritoryo ni Tio Diego. Dumiretso ako sa pinangyarihan ng pagpatay. Naabutan ko pa ang mga pulis at ang dugo ang tricycle. Bagamat wala na ang bangkay ng biktima, inalala ko ang mukha ng sospek, Feliciano Villanueva. Medyo matanda na ito. Itim ang buhok na may konting uban, katamtaman na pangangatawan, at may balbas na parang sa kambing. Sa narinig ko sa mga pulis, dayo lang daw siya galing Leyte. Nagpunta ng Luzon para magtrabaho. Napakagaling ng trabaho niya kung ganon. Naganyo akong palaboy na batang lalaki at patakbong lumapit sa trike. Mabilis akong sinita ng isa sa mga pulis at agad na hinila paalis sa crime scene. Sumunod naman ako. Nakuha ko na rin naman ang kailangan ko. Natukoy ko na ang amoy ni Feliciano. Tumakbo na naman ako. Sinundan ko ang amoy ng salarin. Pangkaraniwang amoy ng tao na may kahalong alak, yosi,
at samyo ng dugo ng biktima. Dinilaan ko ang mga labi. Tuloy-tuloy na kasi ang pagtagas ng laway ko. Hindi ko na mapigil ang pagkatakam ko. Gutom na ako. Ilang minuto pa, narating ko ang isang makahoy na bahagi. Medyo malayo sa mga kabahayan. Sinundan ko ang amoy. Sinundan ko ng sinundan. Hanggang sa mamataan ko na siyang natutulog sa ilalim ng isang puno. Lumapit ako ng konti. Agad din ako natigilan ng makaramdam ng kakaiba. May kung ano kasing mahinang puwersa na tumutulak sa akin patras. Napakahina lang nun para tuluyan ako mapaalis. Pero nagtaka ako kung bakit may ganung puwersang nagmumula kay Feliciano. Hinanda ko ang sarili ko. Doon pa lang kasi, alam ko nang may mali. Humakbang pa ako palapit sa kanya hanggang sa mapalingon siya sa akin. Napangisi ang gago. Nagtanong kung bakit daw may isang magandang bebot sa gitna ng kakahuyan. Sinubukan ko siyang pakiramdaman. Nakakadiri. Purong pagnanasa at kamanya ka ng sinisigaw ng kanyang kalooban. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Lumapit siya sa akin. Hindi pa rin nagbabago ang kakaibang puwersa na nagmumula sa kanya. Nagtaka akong lalo. Ano kaya ang meron sa manyak na to? Bakit may pantaboy siya sa mga nilalang ng dilim? Lumapad ang kanyang ngisi nang makatayo sa harap ko. Inabot niya sa akin ang kanyang palad para makipagkamay. Noon din ay hindi na ako nagdalawang isip. Agad ko yung hinawakan ng madiin. Hinawakan ko rin ang kabila niyang braso at ibinaon ang mga pangil sa kanyang leeg. Agad dumaloy ang masaganang dugo. Dumaloy din papasok sa bunganga ko ang masaganang damdamin ng lalaki. Pilit siyang nagpupumiglas pero wala siyang magawa sa lakas ko. Nilasap ko ang magkahalo niyang hilakbot at pagtatapang-tapangan. Nilasahan ko rin ang kanyang pagganit sa pera at pagkahayok sa laman. Nakakadiring nilalang. Oo, nakakabusog kahit paano. Pero minsan, ang mga basurang tulad nito ay nagpapatakam din sa akin ng mga taong may puro at mabuting damdamin. Subalit, sandali akong natigilan nang makalasap ng panghihinayang, pangamba at pangungulila. Malamang para siguro sa kanyang pamilya, pero hindi ko na yun gaanong inisip. Isa siyang masamang tao at kailangan na niyang mawala. Tumayo ako at hinayaang bumalandra ang patay na katawan sa lupa. Naliligo na siya sa sariling dugo. Pati ang jacket at jogging pants ko ay basang-basa na rin sa dugo. Sa ibang vampira o aswang, sayang ang dugo na hindi ko sinimot. Pero para sa akin, hindi ganun kalinam namang dugo kung ikukumpara sa purong damdamin. Dinilaan ko ang sariling mga labi. Aalis na sana ako nang may kumuha sa pansin ko. May kwintas na nakatago sa kwelyo ni Feliciano. Hinawakan ko ang lubid nun. Ramdam kong doon galing ang pantaboy niya ng mga itim na elemento tulad ko. Nilabas ko ang kwintas sa kanyang damit. Isang agimat. Napahagikik ako ng konti. Gumagamit ng agimat ng kanan pero masamang tao. Kaya naman pala mahina ang talab. Bago umalis, hinubad ko lahat ng suit ko. Naganap ako ng lighter sa bulsa ni Feliciano. Sigurado akong meron kasi meron siyang yosi. Doon din, sinunog ko ang dugo ang damit ko. Ayokong sumugal at iuwi yun at labhan. Baka kasi mabisto pa ako nila Lola Gloria. Nang matapos magligpit ng ebidensya, ay tumakbo na ako. Gamit ko ulit ang sabulag ni Tio Diego. Ang makikita ng ibang tao ay isang pangkaraniwang binata na tumatakbo kapag napatingin sila sa akin. Tumakbo ako mula Rizal, pabalik ng Laguna, hanggang sa makarating sa boarding house. Dumiretso sa kwarto ko, tsaka kumuha ng damit. Halos isang dekada na rin pala mula nang manggulo ang mga manduruko at ang danag sa Quezon Province. Halos isang dekada na rin akong walang balita kina Lorena, Rafael at Lola Amparo. Oo, masakit sa akin ang paglayo nila, pero tiniis ko. Tiniis kong hindi maghanap ng paraan para makausap sila. Ayoko na kasing magkaroon ng matatag na koneksyon sa kahit sinong tao. Ayoko nang maranasang mamatayan na naman ng kaibigan, gaya ng paulit-ulit na nangyayari sa akin sa nakalipas sa 200 taon. Itinaas ko pasuot ang shorts ko. Sunod na isinuot ang manipis na sando. Naisip na, ilang buwan ko na rin palang hindi nakikita si Tio Diego. Huling kita ko sa kanya, mukhang may pinagkakaabalahan na naman siya. Kung ano man yon, ay hindi ko alam. Humiga ako sa kamang nasa madilim kong kwarto.
Humugot ng malalim na buntong hiningang tinulak ng sandamukal kong mga alaala. Pumikit at hinaplos ang busog kong sikmura. Ilang linggo rin akong hindi maghahanap ng hapunan. Gumulong ang halos isang buwan. Naroroon pa rin ako sa boarding house na yon. Takip silim na iyon. Tinuturuan ko ng aralin sa mathematics si Peter. Multiplication. Sa totoo lang ay medyo nahihilo na ako. Pero kailangan kong ayusin ang trabaho bilang tutor. Pinasok ko to eh. Hindi ko pwedeng sukuan nila ng basta. Ate, pahinga muna tayo. Pagod na po ako eh. Napabuntong hininga na lang ako sa pakiusap ng binata. Ganito ba talaga ang mga mag-aaral sa eskwela? Ayaw na mag-aral kahit hindi pa nakukuha ang leksyon. Aalmas sana ako pero nakalakad na si Peter papunta sa kusina para kumuha ng makakain. Si Leia naman ay bigla na lang lumapit sa akin. Inaya ako maglaro ng jackstone. Pinagbigyan ko na lang. Wala naman akong gagawin at nakakaaliw din naman talaga. Pumwesto kami doon sa may sala. Katapat ng TV na Ghost Fighter ang palabas. Medyo nalito pa ako. Di ko na kasi malaman kung ilang ulit ko nang napanood na tinalo ni Eugene si Taguro. Naglaro kami ni Leia. Magaling ang bata. Napapangiti na lang ako tuwing hindi ko nasasalo ang bola. Tuloy-tuloy siya hanggang sa sumapit sa 10 stage. Kinalat niya ang mga stars. Bumuelo siya. Sinabihan akong wag magulo. Pinigil ko ang tawa ko. Hinagis niya ang bola at nakuha lahat ng stars. Subalit, nung sasaluhin na niya ang bola, ay bigla namang bumukas ang pinto, kaya siya pumalya. Shirley, may naghahanap sa'yo. Kapatid mo daw. Inilusot ni Lola Gloria ang ulo sa bukas sa pinto. Nag-alburuto si Leia, pero hindi ko na muna pinansin. Tumayo ako at tumanaw sa may bintana. Nakita ko ang tiyuhin ko mukhang 15 anyo sa may gate. Nakabusangot, hindi magandang palatandaan. Nagpaalam ako sa nakasimangot ding si Leia. Ninitian ko siya. Sabi ko ay maglalaro naman ulit kami. Lumabas ako at inaya ko si Tio Riego sa kwarto ko sa taas. Chong, ba't bigla ka napasugod dito? Tanong ko sa kanya nang umupo ako sa kama ko. Hinila naman niya ang upuan sa may side table ko at dun siya pumwesto. Kasi ayaw mo pang bumili ng cellphone, kaya hindi kita makontak agad. Sagot niya. Heto, binilan na kita. Siguradong kakailanganin mo to sa mga susunod na araw. Inabot niya sa akin ang isang kahon ng cellphone. Binuksan ko iyon. At nakita ang isang gray na Nokia 3210 sa loob. Muli ako nagsalita. Tinanong ko siya kung ano ba mismo ang sadya niya sa akin. Umaalingaso kasi ang matinding pangamba mula sa kanyang kalooban. Bumuntong hininga ang binata kong tiyuhin. Kumuha siya ng kaha ng sigarilyo sa kanyang bulsa. Pero mabilis ko yung hinablot. Kumunot ang kanyang noo. Mabilis kong sinabing, bawal dito yan. May mga bata sa baba. Sabihin mo na lang ang kailangan mo, Chong. Muling bumuntong hininga si Tio Riego. Tumingin siya sa mga mata ko at sinabing, May mga pumapatay na naman ng mga vampira. nandilat ang mga mata ko. Kumabog ang dibdib ko. Agad kong naisip na baka kumikilos na naman si Celeste ng palihim. Subalit, pinigil ko ang sarili magsalita. Sumenyas ako magpatuloy siya sa pagsasalaysay. Hindi basta-basta ang isang to, Mara. Kung ano man ang ginagamit niyang paraan, lubhang mapanganib sa atin. Kahit ilan sa mga malakas kong tauhan ay napatay, hindi rin namin siyang magawang hanapin. Kapag sinusubukan namin siyang tugisin, nalalagasan lang kami. Ramdam ko talaga yung pagpuntirin niya sa grupo natin eh. Kaya naisip ko nang lapitan ka. Chong naman eh. Bakit ngayon mo lang ako sinabihan? Pwede mo naman akong lapitan kahit kailan. Oo, gala akong babae. Pero ikaw lang naman tong dumidistansya sa akin. Hindi ko na napigil na bumulalas ng tuloy-tuloy. Humingi ng pasensya ang tiyuhin ko. Sinubukan daw kasi muna nilang ayusin ang lahat ng sila lang. Pero hindi talaga nila kaya. Napabuntong hininga ko at sinabing, pumunta na tayo sa hideout niyo, Chong. Pag-usapan natin yan doon. Noon din ay naghanda ako. Nagpaalam din muna ako kina Lola Gloria. Sabi ko, baka mawala ako ng ilang araw. Nakiusap na sumama si Leia, pero syempre, tinanggihan ko. Nangako na lang ako magdadala ako ng pasalubong pagbalik ko. Pagkatapos, lumabas na ako ng bahay. Inihanda ang sarili na harapin ng isang kalabang, di ko alam, ako pala ang may gawa. Kung bakit ko nasabi, malalaman niyo.